Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lingid sa kaalaman ni Eunice Valdemar, ay lihim siyang ibinenta ng kanyang ina sa isang mayamang lalaki na kasosyo di umano nito. Nagawa niyang makatakas sa gabing nagtangka si Ramon na gumawa ng kahalayan sa kanya. Ngunit dahil sa pagod, nawalan siya ng malay sa gitna ng madilim na kalsada at nailigtas siya ng isang bilyonaryo na nagngangalang Max Jackson Sylvester. Nang magising si Eunice sa isang hindi pamilyar na silid, at nagulat nang makita si Jackson na kamukhang kamukha nito si Ramon, ang lalaking nagtangka sa buhay niya. Ang ipinagtataka ni Eunice ay walang alam si Jackson sa kanya at pinandidirihan siya kumpara kay Ramon na gustong-gusto siyang angkinin. Natagpuan na lamang niya ang sarili na ikakasal sa binata at ito ang naging dahilan ng pagkamuhi ng binata sa kanya. Ngayong kasal na tayo, paano kung tutuhanin ko ang paratang mo sa akin? Will I convicted of sexual assault by my own wife? Sarkastiko na sabi ni Jackson at mulit-muling nakaramdam ng takot si Eunice. Saan kaya hahantong ang kapalaran ni Eunice gayong sa mas malupit na tao siya napunta? Kaya ba niyang tanggapin ang lahat ng pasakit na ginawa nito sa kanya? Pangmamaliit at pang-aalipusta nito sa pagkatao niya. Paano nito nasasabi ang mga bagay tungkol sa kanyang pagkatao? Na isa siyang maruming babae at hindi karapat-dapat dito. Kaya ba niya itong patawarin sa sapilitang pag-angkin nito sa katawan niya na matagal niyang iningatan sa matagal na panahon? At ano nga ba ang magiging saloobin ni Jackson na ngayong napatunayan na niyang isang inosente ang kanyang asawa? Magkaiba nga ba si Jackson at Ramon o iisa lamang? At narito ang pagsisimula ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Maayos na nakaupo si Marisa sa isang couch sa loob ng lobby ng isang hotel kasama ang anak na si Eunice. Naalala lang naman niya ang pinag-usapan nila ni Ramon, ang anak ng isang mayaman na negosyante sa Mindanao, at nagkataon na nandoon sa Laguna para sa bidding ng mga anti-collection na pinuntahan nito. At nang magawi ito sa kanyang shop, ay may nagustuhan kaagad ito. Mukhang mahilig ang binata sa mga lumang collection. Gawa sa Japan ang mga yan, wika niya, sa mga antigong vase na collection niya na nalikom niya mula sa Japan at na naiuwi niya ng paunti-unti sa Pilipinas. Ang mga klase kasi ng mga yon ay mga lumang vase na hindi lamang basta ordinaryo. Tila nag-isip pa ito. Then, name your price. 6 million. Magaganda ang mga yan. Kunin mo na, bago pa makuha ng iba. Mabilis na sagot niya. Kailangan na kailangan lang kasi niya ng pera. Iyon na ang kanyang pagkakataon na may isang mayaman na nagka-interes sa kanyang koleksyon. Hindi ito nagsalita at waring nag-iisip. Mukha kasi itong hindi interesado. Pangalawang beses na itong dumayo sa kanyang shop. Noong una, hindi ito bumili. Pero sa pagbalik nito, parang bibili na ito. I think mahilig ka naman sa mga antique. I suggest you should invest it. Mula sa akin, sabi naman niya. Si Divina lang ang mahilig sa ganyan. Tugo naman ni Ramon. Napakaswerte naman at may nobya kang mahilig sa mga antigong bagay. She's not my girlfriend. Depensa naman ito. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Kung gayon, sino siya? My mother. Hindi na siya nagulat sa paraang pagtawag nito sa ina nito kanina. Mukha naman itong walang kagalang-galang. I know your mom will definitely like it.
Ganyan kaming mga, alam mo na, nagkakaedad na, mahilig sa mga luma. She's more younger than you, sabi ulit nito. Gulong-gulo na siya, ano ba ang pinagsasabi nito? Ilang taon na ba siya? Mahinahong tanong niya, kahit naiinis na siya dito. Nagtitimpi lang talaga siya. Mahirap na baka ma-provoke niya ito at hindi na ito bibilis sa kanya. 38. Maikling sagot nito na muntik niyang ikinabuwal mula sa kanyang pagkakaupo. Seryoso ba to? May nanay itong 10 taon lang ang agwat nila. Napag-alaman niya na 29 pa lamang ang pinata. To tell you frankly, Marisa, I'm not interested to some of your collection. Nawala ang pagkakangiti niya sa mga labi sa sinabi nito. What do you mean? Don't you like them? Sana naman mapapayag niya ang lalaking ito para mabili nito ang koleksyon niya. Kailangan niya ng pera. Relax, I still buy the old thing. May nakita lang ako. He posed for a while na mas nakaka-interesanting sa mga mata ko. Ngumiti ito at maging ang mga mata nito ay kumislap. May kung anong tiningnan ito at sinundan niya ito ng tingin. Hindi siya maaaring magkamali. It was Eunice. Nag-aayos ito sa kabilang shelves. Nangingiting tiningnan niya si Ramon. Iho, anong ibig mong ipakahulugan? Do you know that woman? Alam kong anak mo siya, Marisa. Kung gusto mo akong maging son-in-law, hayaan mo akong makuha siya. Gagawin ko pa siyang reyna sa villa ko. Malisyosong sabi nito, habang hindi pa rin humihiwalay ang mga tingin nito kay Eunice. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanyang anak? Sinubukan niya itong ipareha sa mga kakilala niyang mayayaman. Pero matigas ang ulo ni Eunice. Hindi ito nakikinig sa kanya. At mukhang iyon na ang pagkakataon para mawala sa buhay niya si Eunice. Mas bata at mas mayaman pa ang magkakainteresante sa kanyang anak. At sino ang hindi gugustuhin ang alok nito? Hindi na niya kailangan magsumika para kumita ng pera. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa mayabang na binata. May hitsura din ito kaya nga lang ay parang may pagkahambog na ugali. Kung ganoon, ano ang makukuha kong kapalit? Ngumiti ito sa kanya. I double the price. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Ilan na lang ang magpepresyo ng ganoon sa isang tao. Shoot! Believe it or not, berhen pa ang anak ko. Tila hindi malang ito na sorpresa sa sinabi niya. Paano mo nasabi yan? Mr. Lagdameo, I know her very well. Wala nga siyang pinapakilalang boyfriends niya sa akin. Bakit hindi mo na lang muna suyuin baka sakaling mahulog pa ang loob niya sa'yo? Panghihikayat niya dito. Tumindig ito mula sa pagkakaupo. Marisa, wala na tayo sa makalumang estilo. Dinadaan na ngayon sa santong paspason as long as pera ang pinag-uusapan. Diretsyong sabi nito. Yes, I know. Pero magkaiba kami ng anak ko. She's decent unlike me, na pumapatol sa may asawa. I don't care about you, Marisa. Kapag nakuha ko na ang anak mo, I think you should vanish and find a place that she will no longer see you. Saan pa ba siya makakahanap ng ganyang lalaking maraming pera? Kung aayaw pa siya. Pera, kapalit ng puri ni Eunice. Napangisi siya. Okay, ano ang plano? Ma, kanina pa tayo naghihintay dito sa lobby. Nasaan na yung ka-business partners ninyo? Sigurado ba kayo? Na business pa ba tong dinadaluhan natin para kasing tayo-tayo lang ang tao dito? Maliban sa mga employee. Iritadong sabi nito. Hindi niya namalayang nakabalik na pala ang anak mula sa comfort room dahil sa pagbabalik tanaw niya sa usapan nila ni Ramon. Oh, well, hinihintay ko na lang yung text niya. Maghintay pa tayo saglit. Baka naman niluloko lang kayo niyan. Ang layo-layo pa ng biniyahin natin, oh. At 10:00 na, ma.
Naiirita na wika nito. Pwede ba maghintay ka? Pagalit na sabi niya. Kilala niya si Eunice. Isang galit na boses lang at tatahimik na ito. Maya't maya ay nag-vibrate ang cellphone niya. Kinuha niya iyon sa kanyang bag. Magtungo na kayo sa taas. Room 203. Make sure hindi ka hinahinala ang mga kilos mo. Text iyon mula kay Ramon. Halika na, we'll go upstairs. Tumayo na siya mula sa labi ng hotel. What? Bakit kailangan pa natin magtungo roon? Sumunod ka na lang, ang dami mo pang tanong. Hinila niya ito sa itaas at ginamit na lang nila ang hagdanan. Dire-diretso sila sa room 203. Nagulat siya nang hindi nakalak iyon. Pagkapasok nila sa loob, walang Ramon Lagdameo ang nabungaran nila. Ma, nasaan ang business partners mo? Sinabi ko na sa'yo maghintay ka. Nagtungo na lang ang anak niya sa may open glass door ng hotel, sa maliit na terasa roon. Maya't maya nag-vibrate muli ang phone niya. Umalis ka na. Text mula kay Ramon. Napabuntong hininga siya ng malalim. Saka nilagay ang cellphone sa loob ng bag niya. Sabik na siyang mawala sa buhay niya si Eunice. Ito ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay niya. Kung nakuha na niya ang gusto niya dito, ilang beses na ba niya itong ipinahamak? Hanggat may pakinabang pa ito sa buhay niya, ay hindi niya ito titigilan. She hadn't enough. Eunice, lalabas muna ako at susunduin ko lang si Mr. Lagdameo. Sabi niya. Hindi ito nagsalita at nanatiling nakatingin ang mga mata nito sa labas. Mabilis na lumabas siya ng hotel room at dahan-dahan isinara ang pintuan. Tanaw na tanaw ni Eunice ang magandang dalampasigan sa Batangas. Bagamat madilim, pero hindi naging hadlang iyon para hindi niya makita ang mga nagkikislapang mga ilaw ng poste sa pangpang na tumatama sa dagat. Maganda ang hotel and resort na pinuntahan nila. Malinis at halatang na-maintain na may-ari ang kalinisan niyon. Tinignan niya ang ibaba nito at may swimming pool na 10 feet ang taas ayon sa nakasulat sa gilid. Kanina pa siya nagtataka kung bakit walang masyadong tao sa paligid. Maya't maya narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Bumalik na marahil ang kanyang ina. Ma, ang ganda naman dito. Nakaka-relax. Aniya habang sinasamyopan niya ang hangin mula sa kanyang kinaroroonan. Pero hindi ito nagsalita. Kaya minabuti na niyang pumasok na lang sa loob mula sa terasa na kinaroroonan niya. But to her wild surprise, may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng bathrobe lang. Excuse me, I think this is not your room. Sabi niya rito. Bagamat medyo nakaramdam siya ng kaba ng mga sandaling iyon. Unti-unti itong lumapit sa kanya. And this time, she knew there was something wrong. Who are you? Natatakot na tanong niya rito. Nasaan ang kanyang ina? Bakit wala ito? I'm Ramon Lagdameo. Nakangiting tugon nito. Magandang lalaki ito at matikas ang pangangatawan. Na bumagay ang tanakutis nito. Pero hindi iyon ang pinag-uukulan niya ng pansin ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot. Instead, he looked at her with his malicious eyes. Unti-unti nagsik in sa utak niya ang mga pangyayari na malaki ang kasiguraduhan na may kinalaman ang kanyang ina dito. Hindi niya kayang gawin ito sa akin. Sigaw ng kanyang isipan. Sinimsim nito ang alak sa kopetang hawak nito at muling ibinaba iyon sa kalapit na mesa. I think, kailangan ko munang puntahan ang mama ko sa baba so that we can start the meeting right away. Sabi niya upang maiwasan ang tensyon na nararamdaman niya at naglakad na patungong pintuan. Pero bago pa siya makalapit sa pinto, hinarangan kaagad siya nito. And where do you think you are going, ha? Sabi nito at hinawakan siya na mahigpit sa braso. Mr. Lagdameo, get off me.
Nagpupumiglas na sigaw niya. Pero hindi malang siya nakawala dito. Your loving mother exchanged you for money and you're mine now. Sabi nito na nagpatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Napatulala siya saglit sa sinabi nito. No, hindi yan totoo. Mama, help me! Hingi niya ng saklolo. Pero nung kakong maririnig pa siya ng ina. Tumawa ito na parang demonyo. Kahit sumigaw ka, walang tutulong sayo. Binili ko ang buong gabi ng hotel na ito. At tayong dalawa lang ang nag-check-in ngayon. Bulyaw nito kasabay niyon ay itinulak siya nito pahiga sa kama. Kinalas nito ang roba nito na nagpapikit sa kanyang mga mata. Kahit kailan, hindi pa siya nakakakita ng nakahubad na lalaki. Maliban lang sa sanggol at mga palabas sa TV. Doon na siya napalahaw ng iyak. Your mother is right. And you're virgin. Hindi mo kayang tingnan ang hubad kong katawan. Sabi nito na tumawa pa. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Please, maawa ka. Maawa ka sa akin. Pagmamakaawa niya. Natatakot na siya para sa kanyang sarili. Maaari siyang mapagsamantalahan anumang oras. Itilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ang aking kahubaran. Ayoko. Please, Mr. Lagdameo. Huwag mong gawin to. I said open your eyes. Galit na wika nito. Ayoko. Muling sigaw niya. You don't ha? Halos pinunit na nito ang suot niyang bestida. Her formal dress. Doon na niya minulat ang kanyang mga mata. Please stop! Sigaw niya sa kabila ng iyak. Hindi niya halos maisip na magagawa ng kanyang ina ang bagay na ito sa kanya. Susunod ka din pala. Sabi nitong akma siyang hahalikan. On instinct, sinipa niya ang kandungan nito. Dahilan para mabitawan nito ang mga braso niya at napahiga ito sa kama na namimilipit sa sakit. Pagkakataon na niya para tumakas. Patakbo niyang tinungo ang pintuan. Nadismaya siya dahil hindi niya iyon mabuksan. You bitch! Hindi ka makakatakas dito. Sigaw nito sa kabila ng namimilipit na sakit sa kandungan nito at hindi pa rin ito makatayo. Aligaga siyang makahanap ng butas para makatakas siya sa impyerno na kanyang kinaroroonan. Nahagip na mga mata niya ang terasa at tinungo ito. Takot na takot siya nang makita ang swimming pool sa ibaba na kung tatalon siya, hindi siya masasaktan ay swerte na niya. Sa isip-isip niya, mas nakakatakot pa rin ang isang Ramon Lagdameo na babuyin ang katawan niya at mas gusto na lamang niyang mamatay na hindi maramdaman ang panglalapastangan nito sa katawan niya. Where are you going? You can't run away. Sigaw nito na mukhang nakarecover na sa sakit. Hindi na siya nagdalawang isip na tinanggal niya ang suot na sandalyas at saka tumalon sa swimming pool. Pumailalim ang katawan niya sa ilalim ng tubig na halos ikaupo niya sa tiles na ikinabuka ng bibig niya dahil sa sakit na wala namang lumabas na salita at bumula lamang iyon ng tubig. Dali-dali siyang umahon. Nagsisisigaw si Ramon sa itaas na hindi lamang niya iyong pinansin at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Tinungo niya ang exit gate na kung saan sa baybaying dagat ng Batangas ang tatahakin niya. Lakad takbo ang ginawa niya kahit masakit pa ang katawang dulot sa nangyari kanina ay hindi niya inintindi yon. Mas inintindi niya ang kanyang pagtakas. Ilang kilometro din ang nilakad at tinakbo niya at hindi na niya gaanong tanaw ang resort. Nakakita siya ng ilaw ng sasakyan at alam niya sa bahaging iyon na daanan ng mga sasakyan. Kahit nagkanda sugat-sugat na ang mga binti niya at paa sa mga halamang nadaraanan niya ay wala na siyang pakialam. Nagbabaka sakali siyang maabutan niya ang sasakyang yon na maaaring makatulong sa kanya. Mukhang galing ang sasakyan sa elevated na kalsada sa itaas habang pababa iyon malapit sa kanya. Hilong-hilo na siya nang marating niya ang bandang daraanan ng sasakyan. Anumang oras, parang hihimatay na siya sa sobrang pagod. Balak na niyang haharangan na niya iyon,
dahil hindi siya makikita sa dilim na kinaroroonan niya kung hindi siya papagitna, dahil ang mga nagtataasang puno na tumatakip sa liwanag ng buwan sa kanyang kinaroroonan. Paparating na ang sasakyan at mabilis siyang pumagitna, ngunit tila yung driver niyon parang hindi siya nakikita. Nagtuloy-tuloy lang ito kahit pa na winawagayway na niya ang kanyang mga kamay na magtigil ito. No, mamamatay na siya. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at isang malakas na pagpreno ng sasakyan ang narinig niya bago siya tuluyang nawala ng malay.